Hello everyone! Feng Shui topic po tayo at kung kayo ay interested na mag-apply ng tamang Feng Shui ay nasa tamang channel kayo kung interesado talaga kayo ng proper application ng Feng Shui. Ako po ay si Sheng Jin Kai, ang inyong legit na Feng Shui consultant dito sa YouTube channel at magbabahagi sa inyo ng mga pang-araw-araw na Feng Shui tips or Feng Shui topics para meron kayong alam ng tunay na Feng Shui, no? Kasi napakarami po talagang napapanood ninyo. And then, gusto ko lang ipaalala ngayon dun sa mga nakabili ng aking libro. Alam nyo na ngayon kung ano yung dapat, ano yung mga bawal ngayong buwan ng May, ha? At saka yung dapat ninyong gawin ng May 1. So, ipinapaalala ko lang sa inyo dahil baka hindi nyo na naman binasa sa calendar, ha, yung ating mga dapat ginagawa at hindi sa buwan ng Mayo. Ngayon po, sa mga talagang interested na mag-apply ng kanilang Feng Shui application sa kanilang bahay o sa kanilang buhay, masaganang buhay sa ating lahat. Binabati ko kayo ng magandang umaga, tanghali, gabi, saan man kayong panig ng mundo. At maraming salamat kung mapapagbigyan nyo ako ng inyong oras para mapanood itong ating napakahalagang topic ngayong araw na ito. Medyo natagalan ako ng pagsusunod ng video kasi parang homeless ako nitong mga nakaraan dahil kung saan-saan ako nagliwaliw para karagdagang knowledge po natin sa ating mga tungkol sa Feng Shui, no? Kasi may real talk tayo mamaya about sa Feng Shui para maliwanagan kayo talaga dahil syempre alam kong marami sa inyo ang nakabatay lamang kung ano ang napapanood nila sa YouTube. So yun po ang ating very important na topic ngayon ay ang pitaka. So kasi ito lagi akong pinuputakte talaga ng mga tanong ninyo dito sa pitaka. So yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon tungkol sa pitaka. Ito yung ating matututunan nyo po ang mga simpleng mga bagay na makakatulong sa inyo at para talaga din may malalim kayong pagkakaintindi tungkol sa Feng Shui na yung mga talagang interesado na mabago ang kanilang buhay, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, there is no such thing as perfect Feng Shui. There is no such thing as perfect life. Lahat po tayo ay merong mga flows sa ating buhay. So, yung ating ngayon is sa pitaka dahil alam kong marami ang interesado dahil ang pitaka talaga is big factor din sa ating araw-araw na pamumuhay because we always use pitaka. So, ngayong araw na to, sasabihin ko sa inyo na dalawa ang dapat na pitaka ninyo. Wala kasi ako masyadong bigay na example sa inyo, no? So, ito na lang kunyari, pamalengke nyo yung wallet. Example lang natin ito, no? And then, ito yung inyong taguan. Ano ba yun? Ito yung taguan. Dapat dalawa ang inyong pitaka. Isang hindi nyo ginagamit at yung isang pinamamalengkehan ninyo. Ngayon, ang inyong pinamamalengkehan na wallet ay hindi nyo dapat i-enhance. Wala po dapat enhancement dapat baliktad pala, no? So, ito ang dapat na pinapamalengkehan ninyo, no? Yung, kunyari, kayo, no? Mga magkakaibigan kayo na medyo show off, no? Well off, kumbaga. So, ito na lang kunyari yung inyong pamalengkehan. Pamalengke ninyo ito. So, ito, hindi kayo maglalagay ng any enhancer para dito. Ngayon, ito yung magiging ipunan natin, no? So, ito yung ganyan, yung ating ipunan, no? So, kung nag-uumpisa pa lamang kayo na mag-ipon ng inyong pera. So, ngayon, marami akong i-share sa inyo dahil pati yung mga perang dapat na inilalagay ninyong taong bahay sa inyong mga pitaka. Kasi, marami sa inyo hanggang sa ngayon ay hindi pa nakabili rin ng aking book, no? So, wala pang masyadong idea ang mga tao. So, ngayon, ito ang mamalengkehan ninyo at ito naman, pang shopping, no? Nahihirapan kasi ako dun sa So, ito yung ipunan. So, this is very vital, no?
ito ang dapat na nilalagyan natin ng enhancer sa loob or sa labas man. Ito ang hindi natin dapat ini-enhance, no? Kasi ito yung labas-masok, yung tayo yung naglalagay dito para ilabas, no? So, yun ang gusto kong maintindihan ninyo. So, dalawa ang wallet na kailangan ninyo para sa inyong pungsoy sa pera. So, ngayon, ito muna tayo. Dito sa pang-shopping ninyo, syempre, diba, maglalagay kayo ng mga pera ninyo na kung maglalagay kayo ng pera, yung isang pitaka nyo kasi intended para sa pang-shopping, pambayad ng bills, baon ng mga asawa at anak, doon, no, lahat dito nang gagaling. So, wala siyang enhancer. Ang dapat na inilalagay natin kung gusto natin dito ay cure para hindi labas ng labas, hindi mapabilis ang labas. So, meron akong ano sa inyo para sa tamang paglalagay ng pera. Ngayon, teka muna ha. Kapag inilagay nyo na dito sa ipunan ang inyong pera, kalimutan ninyo na ito ay pera pa. Yan po ang tip natin. Kalimutan ninyo na pera itong nandito. Dahil kapag inilagay nyo na dito, isipin nyo na lang yun na papel. Wala na siyang gagawin sa buhay nyo. Kahit gaano kaliit ang gusto mong itabi sa pitakang ipunan, lagyan lamang ito ng enhancer para makatulong na mas lumago ang inyong savings, no? Yung iba naman sa inyo, may bank book. Pwede nyo rin pong ilagay ang mga bank book ninyo dito. Pero be sure na yung bank book nyo na yun ay ipunan, hindi po labasan ng pera. Kasi ang tanging inilalagay nyo sa ipunan ay yung hindi ilalabas. Ngayon, hindi naman natin masasabi, no? May mga cases of emergencies, yung mga ganun. So, wala tayong magagawa sa mga ganong sitwasyon, sa mga ganong kaso. Talagang kailangan yung gamitin yung pera. Pero, kung gusto nyo talaga na nakaseparate, pwede naman sa iba ninyong, meron kayong mga emergency money wallets also, no? Hindi naman limited na dalawa lang dapat ang wallet ninyo. Like, this wallet, no? Siguro mga 7 years ago ko ng wallet ito, naghanap lang talaga ako ng iaano sa inyo, ng isa sample sa inyo. So, ganun po, ano, kailangan, ang ipapasok lang natin sa ipunan ay yung hindi lalabas, no? Kaya, wala tayong iaano sa kanya ngayon. Ang kasunod naman ito, kasi maraming sa atin yung nagrereklamo ng, nagiging, reklamo ng nagigipit, or nagrereklamo ng mga negang energy. So, pagka ganun ang natin, natitigil. Kapag ka po tayo ay nag-iipon ng pera, wala po tayo dapat kino-comment ng mga negative na parang gipit, parang anong tawag nyo dyan, parang hindi maganda ang pasok ng pera. So, kung may inipon kayo kasi, mag-i-stop yun. Kasi nararamdaman ng energy na kailangan nyo ng pera, gipit kayo. Kaya hindi siya dadami. So parang mag-i-stop na doon. Parang naka-cursed yung inyong ipon. Pagka nagsasalita kayo na ang hirap-hirap ng pera, ang walang pumapasok na pera, or mabigat ang pasok ng pera, or kinakapos kami, ganon, diba? So, kung meron kayong itinabi dito sa ipunan, nai-stop po yun. Yun ang gusto kong matandaan ninyo, no? Naki-curse po yung perang itinabi ninyo because nag-i-stop ang energy niya, ang positive energy niya, dahil naririnig niya, alam niya na in need kayo ng pera. So, ang feeling nung ipunan is mawawala siya dito. So, mag-i-stop na siya. Hindi na siya dadami, hindi na siya lalago. So, naintindihan nyo yon, yung pagiging, natin, kailangan positive. Oo, lahat tayo nagigipit. There are times na nagigipit, no? Huwag nyo sabihin si Shen Jinkai, hindi yan nagigipit. Walang mga ganun, no? Dumadating tayo sa mga point na talagang merong kailangan. Pero you don't need to boost it, no? Walang dapat na anong tawag mo dyan? Hindi nyo na dapat isa boses yun. Kaya nga, 'di ba?
kahit nung araw sa atin pinagbabawal yung pagsasabi ng wala akong pera kasi talagang nawawalan kayo ng pera pagka ganon. 'Di ba? Alam nyo yan, yung mga ninuno natin, sinasabi sa atin, ako, huwag kang sabi ng wala kang pera kasi mawawalan ka talaga ng pera. So, ganun po yon. Ngayon, dito sa ipunan natin, magiging negative ang ating energy sa ating iniipunan kung ang maririnig niya is nagigipit kayo or marami kayong problema na basta nagrereklamo kayo about sa about sa inyong pera, sa inyong pamumuhay. So, yun ang natin. Ngayon, alam nyo, don't lose your patience. Kasi nga sinasabi ko sa inyo, ang patience ng faith mo, humahanap din ng timing. So, yung hindi naman yung sinusubukan kayo ng tadhana ninyo. Kunyari, nag-apply kayo ng Feng Shui ngayon. Sinusubukan kayo ng tadhana ninyo. Hindi yan yung sabi ko sa inyo na cup noodle na pag apply mo ng Feng Shui ngayon, automatic. Sabi ko sa inyo, the more na ini-ignore nyo, the more na hindi nyo hinihintay, mas napapabilis ang lahat. Ngayon, kung every moment of the day, parang binibilang mo bawat blessings, bawat anything na dumadating, parang binibilang mo. So, mas lalong nagbabagal yan. So, yan ang maipapayo ko sa inyo na napakahalaga pagdating natin sa usaping pera. Kasi alam natin na ang lahat ng tao is puro pera ang mga, alam nyo, sabi ko, ito isa pa nating dapat tandaan, kasi kanya-kanya tayong priority. Kaya ko nasabi sa inyong, there is no such thing as perfect Feng Shui. There is no such thing as perfect house. Kasi, sa lahat po ng napag-aralan ko sa Feng Shui, anumang eskwelahan, iisa po ang unang niyan ang priority ng tao. Kung bakit siya nag-apply ng Feng Shui. Because alam nyo, in your life, you cannot have anything, you cannot have everything. You can only achieve dun sa mga bagay. Like for example, ang iyong priority para sa Feng Shui is pera, karamihan talaga, pero marami sa atin ang hindi pa rin nakakaintindi na, alam nyo, kahit ang mayayaman, marami silang ibang mga nagiging problema na hindi kayang punuan ng pera. So, yung pera, natural. Gusto kasi ng masaganang buhay ang mga tao. Everyone is thinking, ang mindset kasi, na kapag the more na maraming pera, the more na masaya kayo. There will come a time in your life na yung pera hindi na kayang bilhin ang happiness. Alam niyo po yun? So, yung priority, maraming mayayaman. Yung mga mayayaman na kilalang tao. Pero may mga sakit sila, hindi natin alam, 'di ba? Dahil hindi naman sila nagsasabi sa kapitbahay nila na, alam mo, may sakit ako, may ganito, ganyan. Wala namang ganon. So, yung iba naman, na-achieve nila, dumami yung pera nila, but then yung family nila, ng babae si husband, kumbaga yung mga anak na pariwara, 'di ba, yung mga ganon. Gusto kong maliwanagan kayo, kasi you cannot have everything in life. We're not perfect, we're not gods. So, alam nyo yon, priority. Everything in Feng Shui is priority. So, yun nga, ang ko sa inyo, you need to, pag naisip nyo, gusto kong mag-apply ng Feng Shui. So, pick your priorities. Kasi alam nyo, sa loob ng bahay, not unless na milyonaryo kayo, you can change your room kapag pangit yung taon, or kapag yung uulo kayo, because ito po yung mga interesadong magpapungsoy sa akin, Huwag nyo pong tawaran ng inyong mga luck, Kasi alam nyo, hindi po madali ang magpungsoy ng bahay. Talaga pong siguro sa akin napakadali ko pong kausap, ang dami pong nagbibigay pa ng tips sa akin para lang dahil namumurahan sila sa binibigay kong sa kanila, charge sa kanila doon sa pagpupungsoy ko. So kasi alam nyo, bihira lang talaga ako kasi sa Pilipinas magpungsoy, kasi nga syempre malalayo din yung iba, So talagang ngayon ang gusto ko lang malaman ninyo is sa loob po ng inyong bahay, meron kayong 4 na maswerteng direction at
meron kayong 4 na malas. So, not unless na milyonaryo kayo and you can change your head and everywhere, natutulugan nyo, haharapan ninyo para lahat ito is maano ninyo, hindi nyo pa rin yun ma-achieve yung lahat, no? Yung money, love, let's say family, health, no? Yun yung happiness, success. Hindi nyo yan lahat in one time magagawa. There is always gonna be a priority. So, in my case, in my life, noon talaga, nagpungsoy ako. Everyone knows that, ano? Especially people here in Hiroshima. Ang priority ko po talaga is happiness. My pursuit of happiness. Hindi ko po talaga yan. Kahit nung bata ako, alam nyo, nagkwento na hanggang bata, no? Nung bata po ako, habang ang lahat ng tao ay nagdadasal na sana ay yumaman sila or maging maganda sila or makapag-asawa sila ng mayaman or ganito, ganyan. Ako yung nagdadasal po ako. Siguro mga grade 3 pa lang yata ako or grade 4 yung pinagdadasal ko na bigyan naman ako ng wisdom na kagaya ng kahit konti lang na yung wisdom na kagaya ng ibinigay ng Diyos kay Solomon, kasi I was a fan of Solomon mula pagkabata talaga because I love to read, no, yung sa Bible. I don't read it as religious book. Binabasa ko po ang Bible as a history, no? Kasi marami kang maaaral doon. You don't need to think of God kapag ka nagbabasa ka ng Bible. You just want something, kung ano ang mga nakalagay doon, no? So, kagaya nga sabi ko sa inyo, ang dami na namang inaral ng changing kay ninyo. So, ngayon ito na tayo meron akong ituturo sa inyo na ito rin, ano, kasi yung iba hindi naman nakakabili ng book ng mga, tsaka hindi naman kasi pwedeng every year sa buko, same ang laman. Siyempre, iba po ang laman natin. So, I am telling you, this is one way, no? Ito yung serial number ng pera natin sa Pilipinas, no? Ayan. Kung nakikita ninyo, it is ending in 9. It is ending in 9, ano po? And then, yan, ano? 888809. So, hindi ka pwedeng maglagay ng pera mo na tao sa ipunan na nagtatapos sa 0. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan ang tapos ng inyong digit ay 9 or 8. Yan po, ano? So, bago mag-New Year, kailangan meron na kayong nakatabing ganyan. No? Ito naman ang isa pa natin. Like this one, 88. This is also good, no? Double 8 siya. O kung meron, yung iba sa inyo nagbabrag sa akin, may 3 sila, may 4 na 8. So, that's good. As long na naiipon nyo yung ganyan, ano? So, yan. And then, ito naman, sa pera namin sa Japan ito, no? This is the best kung magkakaroon kayo ng ganito na ilalagay nyo sa ipunan ninyo. Ito siya. It ends in 168. Kung makikita ninyo. Paano ba ito? Ayan, yan. Ayan. Ito. Saan ba? Ayan, yan. 168 po ang dulo, diba? So, yan. Nakikita nyo yan. Yan yung ating ano. Kawawa naman yung mga daliri ko. Bumabaliktad yung ano. Yung ano yan. Yung balat. So, ito yung mga magagandang numbers na sinasabi ko sa inyo na ilagay ninyo sa ipunan ng pera ninyo. So, ngayon, ganito tayo, ha. Ituturo ko naman sa inyo ngayon yung tamang paglalagay ng pera. So, kapag maglalagay kayo, dito sa Japan kasi, hindi lang naman sa Japan, talagang ito ang way ng feng shui, ano. Pabaliktad po ang tao pag ipinasok ninyo. Dapat pasusukahin nyo raw yan ng pera din. So, kailangan ayaw pumasok. Ayan. Yan, ganyan po ang pagpasok sa kanya ng tamang pera, no? Yan. Ganyan. Ngayon, ang pera natin sa Pilipinas, kung napapansin nyo, ay agila. So, ito po ay, ano siya, no? Ang agila ay lumilipad.
So, kapag lumilipad yung agila sa pera ninyo, so mabilis ding maubos ang pera ninyo. So, ang dapat naman ninyong gawin dito, eto ha, ang dapat naman ninyong gawin sa kanya ay pabaliktad yung agila para hindi siya makalipad. Tapos, hindi siya nakaharap sa labas, kundi nakaharap siya sa paloob, no? Ay, hindi, doon pala tayo sa ano nito, sa panggastos ninyo. Pagka ganito, ang panggastos ninyo, ay teka sa coins yun. Pag ganito, ang sa panggastos ninyo, ang mangyayari, no? So, pag ganyan, papasok siya ng pitaka ninyo para mabagal, para hindi siya madaling lumipad, no? Yung sa pitaka natin. So, mamaya iaano ko naman to. So, kasi minsan yung nagkakaroon tayo ng maiksing pasensya. Pero sinasabi ko sa inyo, tandaan ninyo na yung pag-iipon, pag nag-iipon kayo, stop saying negative things about money. Stop complaining about money. Kasi alam nyo, minsan sasabihin nyo, parang malas, parang ganito, ganyan, parang Sabi ko sa inyo, it will have an effect on your ipon. And at the same time, hindi nyo alam kung yun ay malas talaga ang nararanasan ninyo sa taon na yan or isinisave kayo sa ibang bagay. At least, yun lang ang nawawala. 'Di ba? Nandyan yung intact ang pamilya mo, maganda yung health nyo, kumbaga, 'di ba? So, sabi ko nga sa inyo, you cannot have everything in this world. Walang perfect. Kahit ang mayayaman, sila mismo nagsasabi, ang mabigyan ka lang ng mahabang buhay ay napakagandang swerte na. Mabigyan ka lang ng healthy body ay napakaswerte na. Kasi kapag nabigyan ka ng magandang health, ibig sabihin you can achieve many opportunities. Marami ka pang makukuhang pera. At alam nyo na kapag nagpupungsoy kayo, kahit na sabihin nyo naglabas kayo ng pera, pabalik yan sa inyo. I promise you, grabe ang magiging balik niyan sa inyo. Kesa naman sa wala nga kayong inilabas pero wala namang improvement and puro stack up yung buhay. 'Di ba? Yung puro mga ganun talaga ang buhay. Merong yin and yang. Kaya nga ngayon akala mo meron tayong mga na sobrang nasanay sila na sobrang jackpot talaga yung buhay nila, ganyan Nakakatakot din minsan alam nyo marami po kasi talaga sa mga nagpupungsoy. Ginagawa na po kasi talaga nila, wala na pong malasakit. Kumbaga, talagang sa kanila na lang talaga, yung pera-pera na lang talaga, no? So, yan ang nila na ialalahanin natin na doon sa malalaking bagay na kinukuha ninyo sa ibang tao na labis-labis kayo, matakot kayo sa malaking kapalit niyan. Yung malaking kapalit niyan na yin para mabalanse ninyo ang buhay ninyo, there will always be yin and yang in your life. So, tama nga nung sinabi ko nung nakaraan na mas maganda pa rin yung sakto as long na hindi kayo nagugutuman or kasi just count your blessings at isipin nyo yung ibang tao na hindi nga sila na bilib nga ako sa Pilipinas, alam nyo, kahit na parang walang problema kung meron bang hapunan o meron bang pambayad sa upa sa bahay o Kasi sa ibang bansa, when you live in other countries talaga, nakakatakot, no? Parang kasi hindi mo comfort zone yun. So, talagang kailangan marunong ka rin ng Ngayon kasi minsan, sa mga napupungsoy natin, marami na tayong napatunayan dyan. Dito rin sa Hiroshima lang. Diyos ko po, sandamakmak na. Alam nyo po yung lumago, umasenso dahil nag-apply ng proper feng shui. And then, ang nag-adjust, yung lifestyle. Hindi yung swerte ang nag-adjust. Sila yung lifestyle ng tao. So, ang nangyayari, na hinahabol nung feng shui ninyo, yung lifestyle ninyo. Kasi dapat, talagang siguraduhin nyo muna na na-achieve na ninyo ng full bago kayo mag-iba ng lifestyle. Pag hinabol nyo agad yung lifestyle, one time lang yun. Kumbaga, nahihirapan na rin yung feng shui na habulin pa yung lifestyle nyo. Marami ang hindi aware sa mga nakapag-feng shui, no?
na talagang ewan ko kung pinapasok ng hangin ng ulo or ano. Hindi ko rin alam ano kung bakit ganun siguro talaga pagka iniisip nila na, oh, there will be always coming, ganon yung mga ano. Kasi may mga taong ang yayabang na, parang mga ganon, mga parang hindi, hindi mo na, parang, ano ba yan, nakalimutan na nila yung pinagmulan nila, yung ganon, mga nakapungsoy, no? But it's not about ano, no? It's not about feng shui. Siguro, character talaga ng tao na may mga tao talaga na nalulunod sa ano, sa isang basong tubig, yung mga ganon, na actually hindi naman talaga nakakalunod yun. Pero pag ano, alam nyo, nangitim ako, 'di ba? Kasi yung mga pinuntahan kong bansa, napakainit po naman talaga. So, ayan ang ating sa pitaka. Ngayon mag-real talk tayo sa ano, sa feng shui, no? Sa understanding ninyo sa feng shui. Kasi ang teacher ba ay laging mas matalino kaysa sa estudyante? Yun yung mga tanong ko sa real talk natin, ano? Sa lahat ba ng pagkakataon, mas matalino ang guro kaysa sa estudyante? Sa tingin ko hindi, no? Kasi yung estudyante, nakikinig siya sa teacher na yon, pero marami pa siyang pwedeng i-absorb sa sarili niya, marami pa siyang dapat maaral, marami pa siyang malalaman, marami pa siyang madadagdag sa knowledge niya. Pag-graduate mo ba, ay dadalhin mo rin ba ang business logo ng iyong mga eskwelahan na pinag-graduatean? Sa tingin ko, hindi. Kasi, that is your business already. Hindi mo na dapat ikinikerry pa yung pinanggalingan mong eskwelahan. Hindi mo yun pwedeng sabihin na, kung susundin natin ang sa eskwelahan. So, lahat ng graduate dito sa feng shui, pare-pareho lang ng kaalaman. So, walang mga wala sila talagang yung nag-excel or walang yung nagwa-widen ng knowledge. Magbabasa na lang talaga doon. So, pare-pareho lang, parang mga communist lang tayo, di ba? Yun lang ang alam ng isa, yun din lang yung alam ng isa. Mag-i-stay ka ba sa image ng school mo? Of course, you should not. Kasi you are a certain individual. Pwede kang maging mas, pwede kang mas less. So, hindi ka dapat mag-i-stay sa image ng school mo. Siyempre, sarili mo ng mga business strategy and dapat mas alam mo na. Kasi kung ang not all products must be the same. Kasi dapat, kaya nga nag-aaral ako kung saan-saang bansa, inaalam ko kung ano-ano dahil iniisip ko na dapat mas may maiba. Dapat hindi po pwede na, kasi pag gano'n ang ginawa namin, lahat kaming graduate ng feng shui in all the same schools. So, yung eskwelahan lang namin ang kikita. Wala kaming magiging profit, di ba? So, yun dapat common sense ng mga tao. We have our own strategy na nagwo-work. Nagwo-work siya dahil kagaya ko, no? I will speak for myself, no? Wala na akong pakialam dun sa iba. Pero sa akin, I know the real meaning. Galing ako sa school. Galing ako sa mga school na yan. So, alam ko kung ano yung purpose nila. And there are things that they are not going to teach us. So, na talagang para lang sa kanila. And you should learn it by yourself. Advantage sa akin kasi I love reading. I love reading books. Talagang sabi ko nga sa inyo, pag nag-Armageddon, pag natapos ang mundo, gusto ko sanang ma-spend yung buhay ko sa loob ng library. Of course, merong ilaw Kasi, at saka sana, dala ko yung salamin. Kasi ganun ko kahilig yung magbasa. So, yun yung natin, na marami kasing na, ay, dapat yung graduate lang sa ganito, ay dapat sa, napakarami naming graduate doon. So, sa mga eskwelahan na ito, paano yun? Iisa lang ang basehan ng pag-iisip namin. No. Habang nabubuhay ka, you should learn many places, many more knowledge about feng shui. Kasi i-compare mo yun. How will you know kung sino ang mas maganda? Kung sino ang naiba? Kung iisa lang ang naghahabol ka lang sa image ng school mo. It's not really, hindi masyadong practical yung gano'n, So, payayamanin mo lang yung school. Wala ka ng ibang profit
Kasi kukuha ka lang ng kukuha sa kanila. But kailangan alamin mo kung saan nanggaling. So, yan yung ano natin, ano, yung, ano ba yung, marami kasi, kunyari, sumusunod ka lang sa rules ng school mo. Yun lang ang iniisip mo na way ng feng shui. Lahat ng sinabi ng guro, hindi mo pwedeng, paano kung ang guro mo na yan, it's not her good day nung araw na nagtuturo siya at marami siyang na miss, no? Like ako, nung elementary ako, yung teacher ko sa home economics, go wonder yung mother ko, bakit gustong-gusto ko ng isda na kulay pula ang mata. Kasi ang teacher ko during that time, nagsasalita siya, I'm a good listener, no? So, sinasabi niya na ang mga palatandaan ng sariwang isda ay yung pula ang mata. Maybe she wanted to say na ang palatandaan na hindi na sariwa ang isda ay pula ang mata. So, pag nagsasama ako sa mother ko sa market, sabi ko, ayan ma, fresh yan. O, sinasabi ng mother ko sa akin, nagtataka siya, bakit sinasabi kong fresh, pula ang mata. So, ganun po, minsan, syempre may mga namimiss at kailangan talaga articulate ka. Kailangan talaga yung aaralin mo talaga, yung hindi limited ang ang space ng isip mo na yun lang kasi yung sinabi ng guro mo. We cannot batay only on the saying of that teachers mo sa school, no? Although you pay for a huge amount for that school, no? So, ano pa ba ang mga real talk natin? You need to widen your no? Tapos yung mga philosophy mo, dapat susuportahan mo ang ako kasi, no, yung mga yung mas sinusuportahan ko yung mga small businesses kesa dun sa mga well-established na, no? Kagaya kunyari, yung may nagtitinda sa kariton ng mga gulay, 'di ba? So, kung ano naman, bakit kailangan sa SM ka pa mamili? Sorry sa SM, but I think hindi na nila kailangan 'yon. Pero doon sa kikitain nung nasa kariton, iisipin mo, parang 'di ba, yung parang panghapunan na ng buong mag-anak 'yon. Yung mga ganong philosophy, yung no, yung iisipin mo na kung pareho din lang naman ang vitamins na makukuha mo, then why settle for the more expensive ones, 'di ba? So, yun yung aking philosophy sa buhay. So, sa aming mga magkakaibigan na magkakaklase na naging marami rin kaming inalam talaga sa mga kung saan kami mas magpo-profit, yung mga ganon, But you should be aware kung saan ang gagaling yung mga bagay-bagay na inyong mga ina-apply sa feng shui kasi merong hindi maganda dyan, no? So, yan ang ating mga mga gusto kong sa inyo na hindi batayan yung mga sinasabi ng isang guro lang. Kailangan talaga marami kang pinasukan, marami kang inaral para mas widen ang knowledge mo, para mas confident ka kapag nag-a-advise ka sa mga tao. At yun yung ang ating topic ngayon, yung tungkol sa pagyaman. So, yung ating mga pera na ipapasok doon, much better. Huwag kayong dun sa ipunan, huwag maglalagay ng pera na ends in zero. And then, meron pa tayong isang problema dyan, kasi I don't know, sa Pilipinas pala walang letters, no? Walang letters pala ang pera sa Pilipinas. So, it's okay. Pero dito kasi sa Japan, asa na yung pera ng Japan? Sa mga taga-US at saka sa Japan, sa UK, I don't know kung sa UAE meron kayong, sa Qatar meron ba kayong letter? Yun pong may X na letter, wag na wag po kayong magtatago ng pera na may X, ha? So, yan ang ating magandang topic para ngayong araw na to tungkol sa pera and sa ating mga pitaka. So, ngayon kung sobrang dami ng inyong pera, ay pwede naman ninyong sa vault ninyo ilagay dahil sobrang, kung mga milyonaryo kayo, edi ilagay ninyo sa vault. Ngayon, just be sure na kapag ang inyong bangko ay pwede naman din kayong gumawa ng dalawang bangko if you want, no? Kasi pwede naman na dito kasi sa amin sa Japan, lahat ng bangko, kung gusto mong lagyan ng pwede. Ngayon, yung meron kayong bank na para talaga lang sa
ipunan din at pwede nyo yung ipasok sa loob ng inyong wallet na ipunan, yung inyong bank book. So, ngayon naman, dun sa inyong pamalengkihan, pwede kayong maglagay ng credit card nyo kasi dun naman is, ito naman ay ginagamit nyo for shopping, no? For shopping. So, talagang wala kayong choice dito. Baon ng baby ninyo, baon ng inyong asawa, nanggagaling dito, pamasahin ninyo, mamamasyal kayo sa mall, diba? So, lahat dito palabas ang pera. So, dapat nakaseparate siya. So, nakita nyo naman kanina, yung tinuro ko sa inyo kung paano dapat pinapasok ang inyong pera. At huwag nyo pong lalagyan ng isa pang napaka-importante natin, no? Mabuti, sa mga nakarating dito, nako, swerte nyo. Walang resibo po dapat ang inyong mga pitaka. Walang resibo sa loob ng wallet ninyo. If possible nga, yung mga credit cards nyo, dapat nakaseparate din sila ng yung lalagyan, yung mga credit cards ninyo. So, bawal na bawal po ang resibo sa loob ng inyong mga wallet. So, sana nagustuhan ninyo ang topic natin ngayon na napakahalaga, no, sa pera. Ngayon, salamat sa mga naghintay ng aking video at sana naman, please like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw, masaganang buhay sa ating lahat mga ka-Shenjing Kai.